Kaibigan, sandali lang. Pakinggan mo muna ito. Dating alam mo ang tatlong persona ng Diyos, di ba? Pero hindi ganon ang kahulugan niya. Hindi po ito persona ng tatlong Diyos, kundi ito ay tatlong opisinang gagamitin ng Diyos upang ating makilala siya. Unang opisinang bilang ama ng lahat ng mga creation, nagpakilala siya as a Father. Kaya sabi nga rito, in the beginning, God made the heavens and the earth. Isaiah chapter 45 verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi nilikha na sira, na kanyang inanyon upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. So ang pangalawang opisina na ginamit ng Diyos ay ang kanyang anak upang makipag-reconcile sa tao, sa atin. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, to witness that God was in Christ, reconciling the world unto himself. Ayon sa John 14 verse 10, do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say unto you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me, He does His work. Yan po yung kanyang pangalawang opisina na ginamit, mga kapatid. So ang pangatlong opisina bilang Holy Ghost, sa pamagitan ng Holy Ghost ay nananahan siya sa atin. Ay sabi niya rito, John 14:23, Jesus answered and said unto him, if anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Maliwanag, di ba? Kaya ang pangatlong opisina bilang Holy Ghost, sa pamagitan ng Holy Ghost, ay mananahan sila sa atin. Dahil dito tayo ay silyado na sa Diyos. Ephesians chapter 4 verse 30. Upang pagdating ng rapture, tayo ay agawin kasama ni Kristo sa alapap. Ito ang ibig sabihin ng tatlong persona ng Diyos. Hindi isang Diyos, kundi mga opisinang ginamit niya upang ang tao ay ma-redeem. Salamat po sa iyong pakikinig.